Pinagpalang araw mga kapatid, Pastor Perds po. Naranasan mo na ba na magtagumpay? Marahil yung iba sa atin hindi pa nakaranas ng pagtatagumpay mula nung tayo'y bata. Pag tayo naglalaro, lagi tayong talunan. Kapag tayo ay nasa eskwela naman, lagi tayo kulelat. At hanggang ngayon, maaari siguro sa ating karir o kaya sa ating trabaho at sa ating mga negosyo, hindi pa rin tayo nagtatagumpay. Pero alam mo ba, kapatid, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw na at ako ay magtagumpay. At patuloy na magtatagumpay. Ito ay kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Napakahalaga ang papel ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para tayo ay magtagumpay. Sa mundong ito, marahil ay ang pamantayan. Talagang pag ikaw ay may pera, maraming pera, tanyag ka, kilala ka sa lipunan, maraming kotse, magandang bahay, sikat, maraming medalyang nauwi, yun yung halaga ng tao. Pero ito ay hindi pamantayan ng Diyos. Ito ay itinutuwid ni Paul dito sa Romans chapter 5, verse 1 to 2. Sabi niya, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into His grace, in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Sa Roma po, yung sinaunang Roma or ancient Romans, na ang kanila pong buhay, talagang tanyag po sila kilala. At doon sa Romans, ito talaga ay nandirito yung sentro ng komersyo, sentro ng kapangyarihan ng Roman Empire. Kung kaya, mahalaga yung kapangyarihan, mahalaga yung katanyagan, kaunlaran, estado ng buhay sa pananampalataya. Ito ay may kinalaman sa kanila, nakakaapekto sa kanilang pananampalataya. Kung kaya, ang sabi niya dito, ni Apostle Paul, dito sa Romans chapter 5, verse 1 to 2, inilarawan niya po ang kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa mga tumanggap kay Jesus Christ. Ang kamanghamangha na sa ating kakayanan, maaari siguro, lahat ginagawa na natin. Lahat ng kakayanan, binibigay na natin. At maaari siguro ay tayo ay tanyag. Pero kinorek sila ng Panginoon. Dahil sa harapan ng Diyos, pantay-pantay ang lahat. Sa harapan ng Diyos, wala siyang tinitingnan kung mayaman ka o ano ang estado ng buhay mo. Mahirap ka man o mayaman o anumang estado sa lipunan ang meron ka, kapatid. Iisa ang pagtingin ng Diyos. Ang gusto niya sa ating pananampalataya, yan yung magbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa anumang kalalagayan sa buhay. So, ang nais ko pong ibahagi ngayon sa araw na ito, pinamagatang Faith Triumph Over Trouble. Ano po? Ang pananampalataya ay tagtatagumpay laban sa trouble. Anong trouble? Sa harapan kasi ng Panginoon, kahit anong gawin natin na pagsunod sa kautusan, hindi tayo maliligtas eh. Hindi ito pamantayan ng Diyos. At para magkaroon tayo ng kapayapaan sa harapan ng Diyos, kahit ano pang gawin natin, wala pa rin kapayapaan, puno pa rin ng kaguluhan kung gagawin lang natin yung sistema at ating mga pangunawa. Ano po? Kung tayo'y nanampalataya kay Jesus Christ, ito na, natanggap na natin yung pagtatagumpay. Unang-una, sabi niya, we are justified. Ang bawat isa sa atin ay ginawang matuwid ng Diyos nung tayo ay nanampalataya sa Kanya. Sa harapan ng Diyos, dati-rati, tayo ay makasalanan. Tayo ay isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon na tayo, naging matuwid na tayo. Sa tingin ng Diyos, sa bawat isa sa nanampalataya sa Kanya, ang nakikita ng Panginoon ay yung dugo ng Panginoong Jesucristo.
It is the blood of Jesus Christ that God saw sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung kaya sa pagtingin ng Diyos sa atin, bagamat kung minsan nagkakamali tayo, no, nakikita lagi ng Lord yung ginawa ni Jesus Christ. Kung kaya ang bawat isa sa atin ay pinapaging matuwid ng Diyos. No po, sa atin, kakayanan, hindi natin kaya. We are in trouble. Why? Because ang naghihintay sa atin ay doon sa impyerno kung tayo ay hindi magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. And so ngayon, na tayo ngayon ay nakaranas ng bagay na ito dahil sa ating pananampalataya. In application to this, mahalaga na ibagay natin yung ating pamumuhay doon sa binigay ng Diyos na pagiging matuwid natin. Maging matuwid na po ang ating pamumuhay. Ialis na natin sa sistema natin yung mga kalikuan, yung kamalian na ginagawa natin dati. No? Pangalawa, we have peace with God. Ang bawat isa sa atin na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay may kapayapaan na. Ang kapayapaan na tinutukoy dito ni Apostol Paul ay mula sa Greek word na eirene, meaning one, or meaning peace and quietness. Merong kapayapaan at merong katahimikan. Wala nang kaguluhan sa harapan ng Panginoon. At sabi niya, set one again. Dati, hiwalay tayo sa harapan ng Panginoon. Dati, tayo ay nasa kamay ng kaaway. Pero ngayon, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay nakipagkasundo, nakipag-ayos, nakipagbati sa Kanya. Ngayon, na meron na tayong relasyon sa Kanya, mahalaga na pagandahin natin yung ating relasyon. Patuloy tayong mag-aral ng salita niya. Patuloy tayong dumalo sa gawain. Patuloy po tayong magkaroon ng devotion. Patuloy po tayong mag-ministry. No po? Pagandahin pa po natin yung ating pong paglilingkod sa Kanya. Pananampalataya sa Kanya. Gayon din, maging kasangkapan po tayo. Maging kasangkapan tayo sa mga tao na sila ay mapalapit sa Diyos. Upang sila rin ay makipagbati sa Diyos. Mahalaga po yun na maging papel natin na nakaranas naman ng kapayapaan sa Diyos. Pangatlo, na matagpuan po natin dito, we have peace. We have gained access to God's grace. Nakamtan natin ngayon ang biyaya ng Diyos because of our faith. It is not our work, but it is our faith in Jesus Christ. Sabi niya, ang grace, it is unmerited favor. No, na-access natin ito, wala tayong ginawa. Hindi tayo yung nagpakahirap para makamtan ito. Hindi tayo yung ipinako sa krus. Lahat ng mga kaparaanan na mahihirap kinuha na ng Panginoong Jesucristo, ito'y binata niya doon sa krus ng Kalbaryo. Upang sa ganon, ang bawat isa sa atin makalapit sa Diyos. Kasi sa atin, di natin kaya. Kaya mahalaga na bilang isang mananampalataya, ito ay talagang maunawaan natin. Dahil sa biyaya po ng Diyos ito, hindi sa ating pagsanib sa relihiyon, hindi sa ating pagsisimba, kundi biyaya ito ng Diyos na kung saan na ikaw ay nanampalataya sa Kanya, may biyaya ng dumadaloy sa atin. Na kahit tayo minsan ay nagkakasala, may pagkakataon tayo na ayusin muli ang ating pananampalataya sa Kanya. Makipag-aayos muli sa Panginoon. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon na nararanasan natin, mahalaga, alagaan po natin ito. No, yung biyaya ng Diyos, hindi sinasamantala. Kung lubos talaga natin nauunawaan, tinanggap natin yung biyaya ng Diyos, lubos natin nauunawaan to, alagaan po natin ito. Pagagandahin pa natin ang ating pamumuhay. Hindi tayo gagawa ng mga liko sa harapan ng Panginoon. At pang-apat, sabi niya ganon, we have reason to rejoice in the hope of the glory of God. Meron tayong rason na makipagdiwang sa luwalhating darating. Amen? Na sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, no po, andiriyan na kukunin niya tayo. No? Magkaroon ng tayo'y dadalhin doon sa
sa langit, no po, at maranasan natin yung luwalhati ng Diyos. And also, na maranasan pa natin yung luwalhati dito sa lupa. Habang tayo nabubuhay dito, sabi niya, let your light shine. No, yan yung glory, makita sa ating luwalhati ng Panginoon. Makita sa atin yung kabutihan ng Diyos. Amen? No? Kaya nga, napakahalaga na lubos natin nauunawa ang mga bagay nito. And in conclusion, 1 John chapter 5 verse 4, sabi niya, for everyone is born of God overcomes the world. Ang sabi niya ganoon, sino man na ipinanganak sa Panginoong Jesucristo, na born again in the Spirit, sabi niya ganoon, napagtagumpayan na ang mundong ito. Ano yung mga nasa mundong ito? Kalikuan, kaguluhan. At ito ay napagtagumpayan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos. Magandang araw.